Alam ninyo ba na nakaranas din ng martial law ang bansang Cambodia? Maligayang pagdating ito ang World's History and Travel. Ang kabisera ng Cambodia, Phnom Penh, ay kilala sa pagiging Pearl of Asia at sikat sa mga nakamamanghang at makasaysayan sinaunang templo, ngunit bukod pa doon ay mayroon silang madilim na kasaysayan. Ang audio tour ng Tuol Sleng Genocide Museum ay napanatili upang magbigay pugay para sa mga taong nakaranas ng pang-aabuso at karahasan ang mga tao sa Cambodia at hindi na maulit ang trahedya sa kasaysayan ng Cambodia. Ang matalino at matapang na tao ay naging diktador at pinahirapan ang mga tao sa Cambodia. Si Pol Pot ay pinuno ng Khmer Rouge, isang komunistang rehimen na namuno sa Cambodia sa pagitan ng taon 1975 at 1979 at naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 1 milyong tao. Si Pol Pot ay ipinanganak na Salotsar noong ika-19 ng Mayo taon 1925 sa lalawigan ng Kompong Thong sa gitnang Cambodia. Ang bansa noon ay isang French protectorate at si Pol Pot, na galing sa pamilya na medyo maunlad, ay tinuruan sa isang paaralang nagsasalita ng Pranses. Noong 1949, nanalo siya ng scholarship para mag-aral sa Paris kung saan siya ay nasangkot sa komunistang politika. Bumalik siya sa Cambodia noong 1953 at naging isa sa mga pinuno ng isang gerilya na kilusang komunista, ang Khmer Rouge. Noong 1963, nagtayo ang Khmer Rouge ng mga basing gerilya sa malalayong rehiyon ng bansa upang labanan ang pamahalaan ni Prinsipe Sihanouk. Noong 1970, si Sihanouk ay pinatalsik ni General Lon Nol. Sumiklab ang digmaang sibil sa pagitan ng hukbo ni Lon Nol at ng Khmer Rouge. Noong Abril taong 1975, nakuha ng Khmer Rouge ang kabisera ng Cambodian, ang Phnom Penh. Sa pangunguna ni Pol Pot, nireset nila ang kalendaryo sa Year Zero at sinubukang ibahin ang Cambodia sa kanilang sariling pananaw ng isang komunista, rural na lipunan. Lahat ng mga naninirahan sa mga lungsod at bayan ng Cambodian ay pinatalsik upang magtrabaho sa mga komunidad ng agrikultura. Ang pera, pribadong ari-arian at relihiyon ay inalis. Libo-libo ang pinatay sa espesyal na kulungan at libo-libo pa ang namatay dahil sa gutom at sobrang pagod sa trabaho. Ang isa sa mga paaralan sa Phnom Penh, Cambodia ay naging bilangguan para sa mga lumang opisyal ng pamahalaan, sundalo, pulis, at para sa kanilang pamilya, mga anak, at sa kanilang mga apo. Mga lalaki, babae, mga sanggol, matatanda, doktor, guro. Iba pang mga propesyonal na matalinong ay pinatay, kinamumuhian ng dayuhan at impluensya sa mga tao para sa paniniwala makatarungang pagtrato para sa lahat ng tao sa Cambodia na naniniwala sa pagkakapantay-pantay para sa lahat at hindi labanan ng kanilang revolusyon. Sa bilangguan, wala silang karapatan na magkaroon ng sarili nilang pangalan, sa halip ay binibigyan nila sila ng numero para sa kanilang pagkakakilanlan. Parehong gupit para sa lahat ng babae at lalaki. Lahat sila ay brutal na pinahirapan. Ibinitin ang kanilang katawan at binasag ang kanilang ulo para mamatay. Sa lugar kung saan sila pinatay, sumasakay ang mga matatanda sa truck na nakatakip ang mga mata para hindi makita kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang silid ng pag-iimbak ng mga kagamitan sa pagpatay tulad ng mga tanikala, mga bakal sa paa, isang palakol, mga kutsilyo, mga asarol, mga ehe ng karito ng baka, ginamit na machete, at iba pang mga metal na ginagamit para sa brutal na pagpatay at para makatipid ng bala dahil mahal sa panahon na iyon. Mga babae at bata na pinatay na hubot-hubad sa mass-graved area na dating sakahan, Chan Kiri Tree Killing Tree, kung saan inuumpog ng mga berdugo ang ulo ng mga bata dito. Pumipila ang mga bata at saksi sa isa't isa na papatayin. Ang Cherry Tree Magic Tree ay ginamit bilang kasangkapan sa pagsasabit ng loudspeaker para sa malakas na tunog upang maiwasan marinig ang mga halinghing ng mga biktima habang sila ay binitay. Tingnan ang mga basahan ng mga biktima, mga damit, tsinelas at buto ng tao, ngipin ay makikita sa lugar. Ang madilim na silid ng imbakan ng mga kemikal na sangkap
para itago ang amoy ng mga namatay na tao. Ito ay tumagal ng 4 na taon bago natuklasan at naligtas ng mga sundalong Vietnamese. Siyam lamang ang nakaligtas na buhay. Noong 1997, pagkatapos ng isang labanan sa kapangyarihan sa loob ng Khmer Rouge, inaresto si Pol Pot ng mga dating kasamahan at sinentensyahan ng habambuhay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay. Namatay siya noong ika-15 ng Abril taon 1998. Sa edad na 72 taon, sa An Long Veng, Cambodia, namatay dahil sa natural na dahilan ng pagtanda habang nagsisilbi ng habambuhay na sentensya habang nasa ilalim ng house arrest. Si Pol Pot ay isang halimbawa ng isang matalino at matapang na pinuno na nakakaranas ng corruption at nais lamang magkaroon ng pagkakapantay-pantay para sa lahat ng mga mamamayang Cambodian, ngunit ito ay nauwi lamang sa abusado sa kapangyarihan at bangungot sa mga nakaranas nito at gumawa ng marka sa kanilang kasaysayan bilang isang madilim na trahedya. Ito ang World's History and Travel na nagsasabing, ang mundo ay kayamanan na puno ng kaalaman na dapat pagkaingatan hanggang sa muli.